Paras. Mabuhay po, Secretary. Mabuhay, Ricky, magandang hapon. Balik na po tayo dito sa ating programa, Iparash kay Paras. At mayroon tayong magandang mga pag-uusapan ngayon. At dito po ay malaman natin kung ano ang pinaggagawa ng ating Pangulo, Marcos Jr., vis-a-vis yung kanyang tungkulin bilang Pangulo versus sa kanyang pagliwaliw sa ibang bansa para lamang mamasyal at gumastos ng pera ng ating bansa. Ito po, una muna, pakinggan natin ang ating dating Pangulo sa isang talumpati na ginanap nung anibersaryo or ng PDP Laban at naninindigan siya na siya ay magiging fiscalizer. Okay, pakinggan po natin si Pangulong Duterte. We will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. Ayan, napakinggan natin ang ating Pangulo. Isang context ng Secretary. Kailan ba ito naganap? Saan? Bago lang itong linggo na to. At Friday yata. Dito diba? Dito sa Maynila at lumipad ang ating Pangulo para pakinggan niya ang kanyang mga kapartido at doon sa kanyang speech pinuri niya yung kanyang partido at binanata naman niya yung mga partido na nabibili lamang sa salapi. Uy, nabibili sa salapi. Nabibili sa salapi. Wala naman siyang ni-name. Wala naman siyang ni-name, pero ako, marami akong alam. Uy. Marami tayong alam dyan. Nakita ko nga, nag-meet kayo eh. Sa isang video. Opo. Yun, napag-usapan namin at ayaw ko namang sabihin kung di manggagaling sa kanya at ito, sinabulat na niya noong kamakailan at sinabi niya na huwag maging sorpresa or masorpresa si Ginoong McCoy Jr. at siya ay magiging fiscalizer. Kasama ang kanyang mga tao na mga naniniwala sa kanya at pupunain niya ang mga kabulastugan nitong gobyerno na hindi sumusunod sa sinasaad nila nung eleksyon at hindi pinabuti ang buhay ng ating mga kababayan. So, natin at true enough, tayo ay naniniwala sa ating dating Pangulo na ang Pilipino ay maging mapagmasid sa mga pangyayari. At ito naman, itong over the weekend, ay nakita natin ang ating Pangulo na sa halip ng kakulangan ng mga pagkain, sa halip ng sa kabila, or sa kabila ng kaguluhan sa typhoon, Karding, at ang dami na pinsala, nasaan siya? Nandoon sa, ipakita natin. Pakita natin kung nasaan siya. Ayan, nandoon, nanonood sa F1 race. Teka, nasaan siya dyan? Ayan, nandoon sa makanan. At yan, nandyan yung sidekick niya. Sino kausap sa gitna? Mga foreigners. Mga foreigners. Sa halip na kausap niya, or sa kabilang kausap dapat niya, ang ating mga farmers, ang ating mga agriculture officials, andyan ang ating butihing Pangulo, spending weekend while our country is suffering from the high cost of living, shortage of food, at saka yung burgeoning dollar exchange rate with the Philippine pesos. Pero Eli, magsalita ka. Si Eli nandito na. Magandang hapon. Pero Secretary, bumati ka. Ricky, magandang hapon sa ating mga listeners. Pero ang binabanggit, Secretary, sa dami raw ng trabaho ng Pangulo, paminsan-minsan pag weekend Enjoy naman. makapag-relax daw.
Anong Makapag-relax. masasabi rito? Ano masabi mo, Ricky Boy? Marami bang trabaho ang ating Pangulo? Ba't Hindi, ako natatawa lang ako. Oh. Natatawa lang ako. Sino kasi, ba nagsabi niyan? Hindi kasi, may ibang nagsasalita, Secretary, sa online. Bakit naman daw si Pinoy nung Yolanda nagpe-PlayStation? Sabi nila. Anong nangyari kay Pinoy? Noy-noy. Is he diba? still popular in our country today? Hindi, noy-noying nga di ba noy-noying? Ito naman, Bonggoing. Hindi, bonjing. Bonjinging. Oo, di ba? Ewan ko, natatandaan ng mga kababayan natin kung alam nila kung sino si So, ang ating Pangulo ay isang bonjing, sabi mo. Ay, hindi ako nagsasabi. Pero- Pero sabi ko, kung alam ng mga tao kung sino si Bonjing, ewan ko kung naabutan Ayan, nila. nandyan siya, happy. While our people in Central Luzon, in Nueva Ecija, in Bulacan, in Zambales, and probably a part of Pangasinan are very sad. Di ba? Nandyan din Dahil daw- yung kanilang harvest has been wiped out. Kasi ang mga sinasabi rito, napaka-insensitive daw ng Pangulo. Matapos ang bagyo, kalamidad, ay nagawa niyang doon magpakasaya. Pero Hindi, in context naman, Eddie, ang kasama niya dyan, meron siyang ministrong kasama sa labor. okay. Yung Indian, yung sa may kaliwa. Ewan ko, wala dyan yung isang picture. Pero meron siyang isang picture dyan, nakahanay silang ganon. Tapos doon sa kaliwa, sa left side na nakikita natin, yun yung ministro ng labor nila So, what does- baka ang possibility, di ba nag-announce sila nung after the Singapore visit na magkakaroon ng maraming mga job opportunities ang mga Pilipino sa So, ibig mo sabihin, Singapore. naniniwala ka na pumunta siya doon para magtrabaho. Hindi, kasi that is in socials contrast yan with, Socials. That is in contrast with na bigyan naman natin ng konting panahon na hindi magtrabaho. Hindi, kasi may Makapag-relax. Hindi, secretary, Which is which? Mapagbakasyon. hindi, secretary kasi uso na ngayon, yung tinatawag na social sa mga diplomat. No, Hindi so- lang yung parang uupo ka, negotiations. pero dapat pag social, somewhere else. Hindi ka pumunta doon to pay $8,000 of tickets. Yun nga lang. Yun lang. Pero sa ngayon medyo na- wrong choice of venue. But pati, may mga kasama rin siyang energy officials ng Singapore at that time. Pero unclear for now Oo. if he spent taxpayers money. Yun lang, yun nga lang. Or paano, kung negosyante o sariling bulsa. Ayan ang di natin malaman. But you cannot justify the fact that you should have spent weekend with people that are suffering. Oo. You should have spent weekend in conference with your people, plotting how to go about the sufferings of our people. You should be there to act as the Secretary of Agriculture. Di ba? Ipa-rush kay Paras. Tama naman. Well, tama in a way, no? Pero di kaya, Secretary, kumbaga parang na-accustom lang tayo na kapag kami kalamidad, nakikita natin yung ating mga presidente na sa helicopter, nagpe-press. Hindi, nakita naman natin siya nasa... Baka ito totally different Nakita approach. naman siya sa helicopter. Nakasakay Pero Pero ang point kasi dito, ang point kasi dito is why should you spend enough time to come out with mayroon na ba siyang inanunsyo kung paano niya lulutasin yung problema. Yung na- epekto, yung mga pinsala. Yung Oo. epekto. Ha? Ilan na ba? Ilang bilyon na? Malaki Nawala, na. malaki na. Mayroon na ba Sampuin siyang na matay. nag-usap pa sila ng Kongreso, both houses of Congress, to allocate more funds for the Department of Agriculture or allocation to avert the crisis in the farmers' lack of income, revenues? Di ba ka nag-iisip, Secretary, habang nakikita niya yung mga mabibilis na sasakyan? Pero Secretary, dito, yung Republic Act 6713, papasok ba rito? Kasi dito sinasabi, Pwede. lahat po ng mga opisyal ng gobyerno at empleyado, dapat ay manatili, shall kasi ginamit doon, shall. Shall, oo. Na maging yung simpleng pamumuhay. Kasi ito, ang
binabanggit, karangian, dahil gastos naman ito, talagang Hindi, totoo naman di yun. ba, napakagastos, pupunta ka ron. $70,000 lang yung parang partying. Oh, yun, Okay. oo. Makipag-party siya doon. Well, sanay naman kasi siya. Sanay naman kasi siya sa buhay mayaman. Hindi naman siya umapak sa isang lupa na Oo. tinataniman ng palay. He was a pampered child all those years. Naalala ko tuloy si dating Pangulong Pinoy na-criticize din nung nag-drive ng Porsche. Yes. Oo. Pero hindi kaya yan, Secretary, doon sa mindset lang natin na hindi, mahirap na bansa tayo, kailangan at least naman kapag kumbaga Well, state, I don't believe in your mindset. If that is your mindset. Because it's reality. hindi ako, inaano ko lang yung I don't yung have a sinasabi mindset. ng iba eh. Ang sinasabi hindi mindset, yung insensitive kasi, yung dapat nakikipag ka man lang simpatya sa marami naghihirap So na tao. ibig sabihin, Eddie, kung hindi lang may disaster, halimbawa pumunta siya doon, walang disaster, pwede. Hindi, ang mindset natin is if you have we're not saying disaster. This is governance. Hindi, halimbawa, normal, No. walang disaster, walang bagyo, etc. Alam mo, pumunta siya doon, nakita. Ang normal sa isang presidente is governance. Ano yung ginagawa mo bilang isang pangulo? You're active in your work. Oo. Di ba? Kasi tinatawag nga, di ba, yung leadership example Yes. So it's not a mindset that ganun lang kasi mahirap tayo or ano. It's the duty. You have assured our people, you have convinced 31 million in the campaign that you will be their leader. Leader. That you will be their savior. Savior sa masamang ekonomiya, to save our country, savior ka sa kahirapan, and so on and so forth. That's what you promise. Oo. Okay. Hindi, Secretary, kasi naalala ko lang yung sinabi ni Imelda nung 80s. Na, kasi tinanong siya bakit magarbo yung damit mo? Bakit sila Hamilton pinapupunta rito? Sila Harrison ba yan? Sila Harrison? Di ba pinapupunta rito, nagpa-party? Sabi niya, mahirap na nga tayo, tapos papakitaan mo pa sila na yung first lady nila naka-common na damit lang. Dapat branded. Dapat marami sapatos, dapat maganda. Yan ang sabi. Well, 1979 yun sir. Kanya-kanyang ano yan. so what happened? What happened? She was Well, after a few what happened years, to Imelda? after a few years, nag-get sa uno. Yan. Oo. Pero dito, at siyempre ngayon lang nagkumpirma, no? Ang Malacanang dyan. Sabi po, ano ba to? Outgoing? Basta Press Secretary. Press Secretary Trixie Cruz Angeles na yung biyahe raw po ni Pangulong BBM sa Singapore ay was productive. Hindi niya Kasi- piniliwanag kung anong nature. Ito, kasi pinagtibay niya yung mga pangunahing usapan sa huling state visit sa Singapore. So parang doon na mas lalong Okay, medyo naging komplikado lalo. kasi di ba pumunta nag-Singapore siya, Oo nga, Indonesia, di ba? naging komplikado lalo, Trixie. Ibig Ito na sabihin, naman. confirm niya lahat ng Ito na deals. naman, nagsisinungaling na naman. At Ibig sabihin, habang nanonood siya ng karera, parang ganito yung sinasabi ni Trixie. Habang nanonood si PBBM ng karera sa Grand Prix, pinagtibay niya yung mga deals na pinag-usapan nila ng Singapore government. Ganun ba yun? Ganun ang mentality ng ng outgoing press secretary. Outgoing na, sabi ni Sec. Outgoing gulay. spokesperson. Pero Malacanang did not provide yung iba pang mga detalye Yes. dito sa pagbisita. Tsaka walang prior announcement Hindi dito. kaya na ba nangganap yung Grand Prix na yan? Hindi, During the weekend. time na may state visit siya? Hindi, ngayon Hindi. weekend to. Ano yung sinasabi niyang Hindi, pinagtibay? ang binibigyang sinasabi niya, ako pagkakaintindi ko, yung state visit nung nakarang buwan ni Pangulong Marcos sa Singapore, tapos bumalik ulit siya ron, parang naselyado na. Kaya sabi ng press secretary. Pero, i-quote ko sabi niya, May sa gulay. wikang Pilipino Sabit. Ito, pinagtibay niya ang mga pangunahing usapan sa uling state visit sa bayan na ito at pinatuloy ang paghihikayat
sa pag-invest sa bayang Pilipinas. Hindi, di ba nagpirmahan na sila, Secretary? Kapag ganung state visit, may pirmahan yan sa huli. Alam mo, Ricky, Bago umalis yung head of state ito yung word, pinagtibay. Ako rin, I'll use the word, the word pinagtibay. Pinagtibay lang ni suspended lawyer, spokesperson, yung kasinungalingan niya parate. Ha? This is a complete alibi or to cover up. Sinasabi niya na ang purpose really is working. It's not to join other countries' rich people to watch the F1 races. Yun lang sinasabi niya dyan na it's a cover-up. Pero siguro, Plain and simple. kung talagang pagtitibayan, no? Kung ano Oo. man, Ano unang pinagtibay? bilateral agreements ng dalawang bansa, Pupunta dapat siya. inanunsyo. At saka pupunta siya doon unofficial. Yes. Oo. Saka Because, inanunsyo, hindi tinago yan. Because when you ipagpatibay mo yung mga to follow up pending bilateral transactions, pupunta ka doon at magpaalam ka sa bansa na pupunta ako at ipagpatibay ko. Hindi, sabi ni Press Secretary. Pinagtibay. Hindi yung surreptitiously Ay, nako. malaman na lang natin that the tickets cost $8,000, that the partying cost $70,000, and here he is. Ano bang sinasabi? Need for speed. Ferrari fanatic, Ferrari fanatic Bongbong Marcos arrives in time for Singapore Grand Prix final practice. Saan diyan ang purpose niyang pinagtibay yung mga previous arrangement? Yan sabi ng Press Secretary. May kulay. So anong klaseng press secretary yan? Ikaw? Linguistic. Pero kung talagang Linguistic graduate pa naman to si Trixie, dapat she should have been, very particular na the choice of words. Pero alam mo kung talagang ganyan. Weekend getaway. Bongbong Marcos going to Singapore for fast cars, glamour parties. Glamour parties. Sana Siguro, pumunta na lang siya ng Quezon. I hope walang ano dyan, chuk-chuk ng mga cocaine chuk-chuk? or mga Ipa-rush kay Parad. mga cocaine or mga kung ano-anong mga, kasi pag sinasabi mo parties of the rich, Oo nga. mayroon niyang MJ. Hindi, tingin ko naman wala doon. Kasi may mga Singapore government officials, di umano, na nandun. Meron, andun naman talaga. Andun naman. Meron, oo. Mayroong Indian eh. May Indian. Nandun. So, matagal na yan veteranong politiko yan Pero mas maganda sana kung talagang merong kasamang trabaho, dapat inanunsyo ng maaga. Inanunsyo. Pero parang nagsulputan lang yan kaya sa social aminin media. na talaga, aminin kaya kami pumunta doon kasi Gusto diba? magpahinga. Gusto magpahinga, naguguluhan siya sa Bakit sitwasyon. pa natin i-cover up na magtatrabaho? Aminin na lang na magpapahinga. Aminin na pumunta doon. Kasi madalas magpahinga eh. Sanay sa leisure eh. Di ba yung matandaan nyo, tapos ng inauguration, Oo. di ba, punta sila sa Australia. Yun talaga, Correct, sinabi nagpahinga. Pahinga talaga. Bago Buong pamilya sumaba. yun. Buong pamilya. Bago hindi pa siya pangulo. At Hindi that pa time. siya nag-assume. Wala tayong pakialam doon. Di ba? That's his Nandun siya. But no matter what, whether he spent his own money or he spent people's money, but the time that you spent is people's time. Tama. You're a president. Oo. Anything you do is people's time. Di kaya nga 24/7 ng presidency di ba? Yes. Kaya nga pinatutulog ka sa Malacanang. Ang concern lang naman natin, wala tayong pakialam sa kung anong gagawin niya sa buhay niya. Ang pakialam na naman natin dyan, Sir, ano po ba bilang Secretary of Agriculture, ano na po bang nagawa mo? Wala po kayong announcement. Ano po bang mga kabutihan na nadama ngayon sa ating mga suffering farmers? Alam mo, Secretary, over nung Friday night, nakita ko yung mga pictures ng Polillo Island sa Quezon at sa Bordeos. Super talaga. Grabe nangyari sa kanila. You're just actually answering my point na what is he doing?
bilang Agriculture Secretary. He assumed that position. What is the program now being pushed by government in terms of addressing the food security, yung shortage, ano bang mga food items ang kakulangan natin? Oo. For sure, rice. Kasi doon pa lang sa Nueva Ecija, sinabi sa atin ng kanilang official, 3.5 million hectares ba yun? Hectares. Oo. Hectares. Oh, hectares. Oh, or whatever. 3.5 billion ang nalugi nila. Na wipe out. Wala pa yung mga animal. And what is he doing against unscrupulous traders that are now buying yung salvage palay? Palay. May nasa salvage pero in-invade ng mga unscrupulous traders at binibili at 13 pesos na lang ang bigas. Binabarat. Yan ang tawag Binabarat. doon. Oh, is the Secretary of Agriculture who's responsible for that? And President at the same time doing anything instead of watching these fast-moving cars? Hindi, may mga Yun ang point natin. nag-delegate na raw siya ng powers eh. Ano Katulad lagi? nung ginawa nila kay Sebastian dito. Di ba Oh, dati? kaya nga, bakit pa siya kung nagde-delegate siya parate, bakit pa siya mag-a-assume na agriculture? Di ibigay na lang niya sa iba. Oh, dapat nag-appoint na talaga. Nag-appoint na lang siya. Kung tamad-tamad siya, tatamad-tamad siya, kasi hindi niya talagang tanggap yung magtrabaho ng todo, give it to somebody else. Correct. Oo. Di ba? Pero kanina, sabak agad siya ron sa ano, no? Di ba, sa Pasig? Sa Pasig. Si BBM at parang ito yung hudyat ng pagsimula ng konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Oo. Ay, ano naman yan eh. It comes as a matter of course na yan eh. Nagawa na ni Nagawa Pangulong na, Duterte Sabay, yan eh. naikasa na yan lahat, eh, no? Naikasa na yan eh. May contractor na ang Sumitomo, one of the best construction company in Japan. Yun ang gumawa ng MRT3 natin noon. So, ano na lang yan, forma-forma na lang yan ganyan. Pero when it comes to the nitty-gritty of work, the real work is to address the exchange rate. The dollar value is fast growing, and according to an economist, it might even go up to 65. 65. Hindi kami nag-speculate again. Ayan. Hindi, we're not. We're just saying. We're just quoting. Quoting. We're quoting somebody who's an economist, and even sa CNN or sa mga international news, the US Federal is still handling this, and the way they're handling is pataas ng pataas yung valuation ng dollars. Uy, bago tayo magsimula pa dun sa ibang mga issue mag-time check lang tayo. 2:00 na po ng hapon. Dito pa rin sa Iparas kay Paras. Kasama pa rin, of course, Secretary Jing Paras at si Ka-Eli Saludar. Hindi naman natin ito sinasabi na we are purely criticizing. Pero I'm following the statement of President Duterte that pag may napupuna tayong kapuna-puna, pagsabi natin sa ating mga kababayan. Kasi not all of our countrymen are capable of saying the truth eh. Correct. Siguro we are given extra ng ating Panginoon na makapagsabi. We have the guts to say this, and we have the knowledge and the articulateness of saying all these things. Oo. Kumbaga, Secretary, may mga nakikita tayong mali, tinuturo natin sa ating mga kababayan. Yes, Di ba? yes. Na itong mga to, medyo mali ito, dapat correct nyo. Ngayon, kung hindi nyo correct, bahala kayo. Pero, so far, sa mga nagawa natin these past several weeks, nagbunga naman. Yeah. Di ba? Kakaroon naman ng mga feedback, mga reactions. Well, anyway, so much for that. Nasabi na natin yung kanyang mindset
extravagance, kasi hanggang ngayon wala pang sinasabing specific things that have transpired in New York. It's all generalities na bringing home daw the bacon, but where is the bacon? Sa New York. Have you tasted the bacon? Hindi, ang ano ko rin, yung Eric Clapton. Uy, Eric Clapton, okay yun. Manood sila. Oh, Eric Clapton magaling yan si Eric Clapton, mahal ang ticket niyan. Oo, mahal. Oo. Oy. Hindi, pero yung mga gano'n, okay na yan kasi nandun ka na sa New York eh. Oo nga, oo. Pero, pwede na yan. Eh, Pero pwede. ito talagang parang, ang ininda pa nila, yun ang sadya talaga sa Grand Prix. Nagtataka lang ako, ba't di siya pumunta doon sa Bakit pa kasi ipagsinungalingan? Oo. Iko-cover up na and the same person again, the lying person in Malacanang is the one that's covering up. Hindi, ang sekretary ang medyo nakakalungkot pa nga, itong si Sandro, pinakita pa nakasama yung girlfriend, yung Alexa, di ba? Ay, inggit ka lang doon. Ingit ako talaga. Simple congressman. Di ba? Hindi, congressman eh. Kung Bakit? Siya lang ba kaya ng maka-girlfriend ng ng artista? Hindi. Ayoko magsalita dyan, sekretary. May mabubuko na naman dito. Okay. Hindi, pero punta naman tayo dun sa Pogo. Kasi napakainit niyan eh. Napakainit ang issue ng Pogo. Yung mga nakarang araw, ang nangyari sa gobyerno, maraming DILG yata, no? Pati mga kapulisan. It just shows that the person, the leader of this country is not in control of even in small things such as Pogo. Nandito ba to? On the one hand, the PNP, the DILG, the DOJ wants to crack down on Pogo. Tama. But the very appropriate agency that is in charge of gambling is saying no, we should not get rid of the Pogo. A statement from Mr. Altenco says that no, Pogo should stay so long as they are legal and legitimate. Tapos ito namang they want to get rid of 175 Pogo operators. They want to deport 40,000 Chinese nationals who have been identified as Pogo workers. So where is the commonality of purpose here? It just show the leadership nakakulangan talaga. Kasi walang conductor ng orkestra, Ricky eh. Eli? Ikaw, ano masabi mo, Eli? So walang nagkukumpas. Walang nagkukumpas. Para Kanya-kanyang lakaran. And ang masakit dito, ang Pogo ang pinagbuntunan or nagiging fall guy ang Pogo dahil doon sa na-anunsyo na the rise in kidnapping, the rise in murders, criminality. Parang since they cannot tell the public kung ano talaga isa-isang nangyayari tulad nung sinasabing 56, sinasabing 27 lang. Okay, so the public wants to know, ano ba yung mga 27 na yan? Anong specific? Tama. We're all generalizing. Why don't you show the public kung ano yung 27 na kidnapping niya? May katotohanan ba yun? O lalo na kung 56 pa. Pero pinapalabas puro general mga pictures ng mga Pogo workers yun, at they make a conclusion na ito ay gawa ng Pogo. Yes. Pero siguro maganda, Secretary, dapat mag-usap-usap muna sila. Oo. Yung gobyerno, PAGCOR, PNP, DILG, NBI, at kasi ang PAGCOR regulator dyan. Actually, ang alam ko Ano last ba Friday polisiya talaga ng gobyerno? Ito, papayagan ba o hindi? Kung papayagan, paano gagawin? Kasi higpitan ng konti. At saka even should have a say. The Department of Finance, because you mentioned earlier, dati panahon ni Duterte ang nakukolekta is 6.5 billion. Ngayon 3 billion na lang. So what's the big deal? And as I said the other time, this has been tolerated because nagiging milking cow ito ng unscrupulous enforcement agency personnel. In-explain ko na yung alam naman nila na these are all
unlicensed. May mga unlicensed pogo, may mga illegitimate pogo. Pero nire-raid nila. Oo. At pagka kumita na sila dahil hindi kinuhanan nila ng pera, hindi naman nila pinapasara. Pinapatuloy. So, did we ever close an unlicensed? No. Because they made money out of it. Oh, can you beat that, my dear friends? Okay, so siguro at linawin din kasi may binabanggit din na sa Gina ang BIR na talagang mas malaki pa raw dapat makakolekta kasi pero dahil sa tax evasion yan ang dapat na ayusin ng ating gobyerno, di ba? Yan yung dapat kasi imbis na yung perang pambayad siyempre dahil sa mga unscrupulous enforcement agency napunta sa kanila yung taxes supposed to be for the government. Oo. Binulsan itong mga scalawags na itong ng ating pamahalaan. And I think the heads of these agencies are aware of this unless they are in cahoots with their people, no? So I hope isa din yan sa pagtuunan ng pansin ng ating butihing secretary ng the Department of Justice na tutukan itong mga ganitong kasi actually ang nasa limelight nito is the DOJ secretary and the DILG secretary. Sila yung may hawak ng mga enforcement agencies na yan. Di ba? Tama. Well, ang alam ko, nagkaroon ng pagpupulong dyan ang Malacanang kasama yung mga Filipino-Chinese chamber members kasama ng DILG at PNP. Pero ngayon, hopefully from there, siguro makaano tayo ng resulta. Well, I hope they will, if that is true what you're talking about, wala akong naririnig na tungkol dyan, but I hope something comes out of that if that is true. Pero ito, Secretary, at sa mga bagong balita, ang Bureau of Immigration, ang BI, ay nagsimula na, no? Yung pagkakansela ng mga visa. Yung visa cancellation, nasa 48,782 foreign nationals, karamihan dito mga Chinese, na nagtatrabaho sa POGO at service provider. So, ano epekto nito? Well, the effect there is that in fact, there is now a conflict between two schools of thoughts, no? Canceling the visa versus deporting them directly. Okay. Kasi yung canceling of their visa, that means they will still stay, but no more visa. Pero illegal na yung kanilang pag-stay Illegal na dito. yung pag-stay. Illegal na. So, ganito nga ang kung brilliant ba itong idea na ito. Kung walang visa na yan, they are illegal aliens. O can you beat that? If there are about 10,000 of them, Ito nga, do we have 48,000. do we have the personnel to monitor all of them? Itatago lang yan sa Binondo. Whereas identified mo na, bakit hindi mo ikarga lahat sa eroplano yan? Pauwi na. Pauwi na. Bakit mo pa, I think it's a Pero kasi sa China naman, may banta sa kanilang na mga kababayan na kapag napatunayan ay kay POGO worker, Yari. yari ka, tsaka hindi ka na makakalabas. Well, Tsaka sila ng passport. Totoo yun. Sasakit ba ang tiyan natin kung isauli natin sila sa bansa natin? So wala tayong, wala nang cargo sa kanila. Ang point ko lang is money making yan. Cancelin mo lang muna yung visa, hayaan mo muna silang Pag mag-reapply. mag-reapply Hindi na or mag-reapply, itatago na lang yan. itatago o kaya magni-negotiate ngayon, malaking perang negotiation dyan. Magkano ba yan? Ay, Balita ko dyan. 2 milyon siguro. Five. For a pogo na gusto magstay, mabigyan mo ng permanent or in fact there are even what we call undesirable. Maraming undesirable ngayon na hinuhuli ng immigration. Nakakulong pa yan, imbis na deport na, nagdi-negotiate pa. Sa bikutang kinukulong yan. Nini-negotiate pa para
magkano ba yan para hindi na lang i-deport? Ha? Hintayin na lang yung desisyon ng court. Ha? Tama yan. Di ba? Actually, totoo yan. Pero dito, ito, ano bang klaseng maniobra yan? Di ba? Pero Secretary Jing, ito, pangamba ko rito, ugat na naman ito ng corruption. Oo. Kasi alam ba, kanya-kanyang mga, Totoo yan. mawalang galang na sa immigration, kanya-kanyang negotiation na alam mo naman yung sa mga immigration co-operator, commissioner, lumang tugtugin na yan di ba? Nagkakaso nga yan doon sa ano noon, yung may pinapasok silang ano. In fact, si Siegfried Bison was sued by no other than their own official. Intelligence officer ng immigration na mayroong undesirable alien na nasa bulong-bulungan, binulong lang na papasukin mo na yan. So, well, I don't know if that case is still pending or whatever. Hindi, But, alam ko, parang dismissed daw. Hindi ko pa na-check. well, alam mo naman kasi, normally, nadi-dismiss talaga. When people have so much funds in their pocket, they Di can sana always convince the judge. The secretary, sana ayusin na talaga nila. Di ba? Kung Hindi, papapasukin, ang kung point lang mag-stay dito, ang Pogo bakit- rito, ayusin lahat ng proseso. Kung talaga bang undesirable yan, kung talaga bang mga POGO violators yan, they were employed by an illegal, Oo. then they should immediately be deported. Correct. Tama. Tama naman. Oh. Kasi pag Pilipino may problema sa ibang Whether they will cancel the visa or not, well, when they are deported, then that's automatically cancel yung visa, di ba? Correct. Bakit pa unahin mo na yung cancellation ng visa? Oo. And, so it means that they can stay here, right? Well, teka, kung cancel ang visa nila, may binibigay tayo na 30 days yata, if I remember, secretary, na parang leeway dyan sa mga yan. Well, I don't know. Kasi but, magiging tourist na lang sila di ba? Kung wala but, silang working but visa. if they are undesirable, tourist visa. when they are already automatic yun. apprehended, undesirable na yan. And it's just a matter of a decision that should be automatic made. talaga yun. Sinisipa talaga ng Now, we're only talking of the way it should be handled, but what are the consequences of cracking down on Pogo, or eventually not approving any license anymore of Pogo? Ito, mayroong statement si Congressman Salceda. Siguro pakita natin at saka hindi naman si Salceda yan, mukhang inchik yan Sige, pakita natin ko. Kita natin si statement ni Salceda. Ayan, if the government bans Pogo, it will just drive them underground and that would be worse. Gambling has been digitizing. Digitize dapat. First it was sabong. Anyway, hindi na yun necessary yan. So, sinasabi ni Salceda na hindi pwedeng dahil tatago lang nila yan dahil digital na ngayon yung hindi mo mahuhuli yan kasi basta ilagay mo lang sa isang building. Wala na. Hindi mo na mo ito. Internet yan. Bawal mo na kinobas ito. So, iyan ang sinasabi ng isang congressman yan, chairman of the Ways and Means Committee. And of course, he is aware that Pogo is a money-making venture for the country. Okay. Ang sinasabi naman dito ni Lichio, together with other businessmen, ito yung sinasabi niya. Tungkol naman sa real estate business na babagsak. 200 billion po ang mawawala kung tanggalin ang Pogo. So, anong mangyayari sa bansa natin? What Philippine can lose in Pogo shutdown? So, 18.9 billion annual office rentals. Ayan There are 1.5 million square meters of office space pala ang ginagamit ng Pogo. 28.6 billion worth of rentals for residential space. So, 5.8 billion in government taxes
sabi mo nga 6 billion, di ba, Ellie? Oh, 9.5 billion in electricity bills. Laki, no? So can you imagine 347,000 Filipinos and foreign workers to lose jobs? So siguro dito ang gawin lang dito, Secretary, talagang magkaroon ng mahigpit na panuntunan kasi may mga lumalabas, may mga illegal na nag-ooperate. Pero ang bottom line, may narinig na ba tayo sa ating Pangulo na may statement siya kung Wala pa. anong direksyon ng Pogo? Wala pa. Yung sa PAGCOR lang, Oh. si Chairman Altengkong sabi, basta illegal, hindi sila payag. Legal lang daw sila. Oh, pero ano bang well, wala naman tayong presumption na Natural naman. papayagan ang isang negosyo na illegal. Illegal, oo. So, I presume that they want to legalize all these pogos. Oo. Oh. So, ibig sabihin, gusto pa niya ipatuloy, right? Yes. Oh, pero itong mga iba, gusto nilang tanggalin na lahat. Oh, so, nasaan ang ating Pangulo? Have we heard from him about pronouncements? Wala Sa na panahon ni narinig, Duterte noon, si Duterte pang nangunguna ng kanyang policy. Ha? So, Well, hintayin natin. At least nanood na siya ng Grand Prix. So, siguro pagkatapos So na nakapag-recharge siya. nakapag-recharge na, Nakapag-recharge siya, oo. o baka may linaw na yung utak niya, o baka anytime, mapagtibay na niya yung mga natatawa talaga ako, strengthening talks no? mapagtibay ang mga pinag-usapan. Di sa Tagalog ang ginamit nila strengthening talks Oh. So ibig sabihin yan, anong ibig sabihin yan, Secretary? Yung ating Consul General Singapore walang saysay. Kasi kinakailangan pa presidente pa magmula Pilipinas, Siya pumunta pa na ang- siya pa ang Singapore magpapalo- para makipag-usap. Hindi, siya Ibig sabihin nun, nakapag-usap na. Oo. There was going on bilateral agreements. oo. Ngayon, napakasipag niya. Siya pinso ang Sa magpapalo up. mismo. Sasabihin niya doon sa, Bakit mo? wala, ano na bang nangyari? Eh di anong pakinabang ng mga Singapore officials natin? Hindi, pero talaga. Walang pakinabang. Ibig Hindi, ang sabihin, suma total talaga, palusot lang yan. palusot talaga. Dapat aminin na, binabanggit mo kanina. Nagkalubid-lubid. Siguro wala namang masama. Di aminin mo, hindi talagang Oo, kung yan ang talagang- hilig ko yan Talagang- manood ng karera Talagang ugali niya, tamad. Oo. At luxurious. Bonjing. At bonjing, di, okay lang. But you have to accept the truth that he went there really for the purpose of F1 races. Oo. Hindi yung gagawan mo ng Ng palpak spin. na Palpak mapagtibayan daw Strengthening or strengthening daw yung mga pinag-usapan noon. I mean, that's out of this world. Okay. Only a suspended lawyer can lie to that extent. Okay, bago siguro tayo magpatuloy yung natin, ito muna paalala sa mga kaibigan natin. Ang time check po, 2:20 ng hapon. Okay. Ba, Pero, Ricky, napaka-modern nung Ricky, Oo. pero Teka, ano ba? i-announce ko lang Pero hindi pang radyo yun, Ricky. ha? Sa Facebook rin, paano yung mga nakikinig sa ating Hindi, mga... ito nga. lagyan natin. Nagbigay nga sila. Dapat ng may isang- audio yun, lagyan natin. Yung Chinese General Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member, yung kanilang surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed. It is just one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 02-8711-4141 local 1202
or hashtag CGHMC Robotic Surgery. Wow, very modern yung mga equipment ng Chinese General Hospital. Kaibigan natin dyan si Dr. James. Dr. James, Oo. napakabait, philanthropist. Pati kung halimbawa may mga burns kayo, Secretary, yan ang So, expert sa kayo burns. po dyan, lalo But na sa dyan heart, sa mga areas ng marami natulungan. Binondo, na mga Retiro, or yung mga areas dyan, di masalang. Yes, Dyan, you patronize the Chinese General Hospital. Okay, at siyempre siguro bahagi pa rin nating public service. Linawin natin, apektado ako ba dito sa Ginsa, no? Pagsasara ng ilang diyan sa may Pasig City. Yes, May dahil sa, Meralco. we Meralco. are sa subway. disturbingly affected. Kasi nandyan yung dinadaanan namin eh. No, actually, I don't directly, kasi ang Pwede ka daanan sa kabila sa show eh. pwede sa show, pero the traffic that will be Yun. the end result, because all those people that pass through there will now add on to the other side, and traffic will be standstill. Diyan sa Canley Road, dito sa Orambo, dito sa Henry Javier Street, diyan talagang So ang sarado po, bottleneck yan. ang portion po ng Meralco Avenue ang sarado mula po sa istansya na tambayan ni Ricky at itong Uy, to maganda dyan. Shaw Boulevard. So sarado Yeah. yan beginning So, today. And that is actually that portion alone already affects the entire portion of Meralco Avenue up to Lahat ng dulo na yan. Ortigas. Ortigas na yan, oh. That's plain stupidity na sasabihin mo lang yun lang ang siyasara mo at because kakaliwa yan eh. From doon sa overpass, kakaliwa yan doon sa tinatawag na Henry Javier Street. Di kaya nga, Secretary, walang choice yung ating mga motorista kundi gamitin yung mga Christmas Now, lanes. mayroon ba silang Dapat yan ayusin yung mga mayroon ba Christmas silang lanes. sinasuggest na ruta? Kasi dapat magmula pa lang Kung tama to yung vehicles from the northbound lane ng Meralco Avenue going to EDSA are advised to take Julia Vargas Avenue, tapos turn left to Lanusa Avenue, left to Ortigas Avenue to destination. Tapos yung motorist naman, pwede ring dumaan sa SM Mega Mall Road. Yung those going to Rizal naman, may pass through Julia Vargas Avenue, left sa Lanusa Avenue, tapos kakanan sa Ortigas Avenue to destination. So yun ang mga sinasabi. Paltak ng ano yun. Pero punuan sigurado to. Punuan yun sigurado. Ako, Lalo na may sale pa. I'm 500% very familiar with all those roads. Kung galing po kayo ng Cainta, galing kayo ng through Ortigas, walang problema yan. Tuloy-tuloy yan to EDSA. Okay? Now, kung galing ka ng Julia Vargas, papuntang, tuloy-tuloy yan, papuntang EDSA din yan. You pass through Mega Mall, Yes, EDSA. Podium. Now, yung mga problema dyan, yung galing dyan sa road na yan, nakakaliwa, papuntang Meralco Avenue. Yun ang punuan yun. Who will be working somewhere in Capitolio, in wala na yan. Hindi na pwedeng daanan yan. Because dead end ka na dyan. Dead end na yun. Dead end na yan eh. Now, if you are planning to, yung ruta mo galing dyan sa Julia Vargas, galing sa Ortigas, ang destination mo BGC, wala ka na. Hindi, humiling na lang tayo dito sa Out of Pero hanggang matad dito hanggang 2020 Hindi, ang dito. problema dyan ka, Eli, ni wala man lang, parang man lang, alam mo yun, isang ruta na pwede nating, mag-example muna, di ba? Hindi, pero wala kasi Ano talaga tawag yung doon? lugar na yan eh. Well, that's a sacrifice for all of us. Because maganda naman Hindi, for 1 week, ang Hindi na kasi Wala na. maapektuhan ang yung project. katuturan yan maganda naman.
Oo, sakripisyo. Kaya lang, ayusin lang. Magkaroon na ng plano, binabalik And there- secretary. And there will be a lot of enforcers dyan. Ha? Oo. Eh, mm. ang isang kailangang sakripisyo dyan, Ricky, Eli, wala mo nang hulihan. Yes. Kasi marami diyang wala pang almusal, nanguhuli na at tama ka. para maka-almusal. Almusal, Or, oo. Kaya napakigpit niya, konting... yung mga Hindi, kasi walang dapat, camera eh. Dapat Kaya true ganyan and eh. true lang yung kung vehicles may camera regardless yun. of, syempre mag-aagawan na yan eh. Oo. Hayaan na lang natin na Siguro, palusot yan. Kasi once you apprehend one vehicle, it will create monster traffic. Tulad. Totoo yun. Siguro, gabayan na lang nila. Oh. secretary. Gabayan na lang. Ano oo. lang yan, gabay na lang ng gabay. Talaga i-manage nila yung i-manage traffic. lang yun. Walang hulian na lang muna yan. O, tapos Secretary, baka may nagtataka, ngayon po yung epekto nung pagtataas ng pamasahe. No, pinapaalala lang po natin yung mga new base Bakit fares. approved na ba yan ng For, LTFRB? opo, na opo. to. Yung last week, di ba? Meron tayong interview. Yes, but was that really studied very well? Well, na yan. Oo, approve na nila. Yung traditional PUJs, yung mga jeepney po natin, 12 Okay. pesos na po yan. Modern PUJs, 14 pesos. So, Ordinary city bus, 13 pesos pong pamasahe. patong-patong na ang pahirap Air sa conditioned taong city bayan. bus, 15 pesos. At ordinary provincial bus, 11 pesos for the first 4 kilometers. Yeah. Patong-patong na ang kahirapan yan kasi unang-una, napakamahal na ngayon ng mga bilihin sa palengke. Oo nga, oo. Ha? Plus, Totoo yun. plus dadagdag pa yung pamasahe ngayon. Mm. Where will our people be under the leadership of this Bonjing? May rollback naman from October 4 to 10. Gasoline, rollback po ng 40 centavos per liter. Sa diesel, 45 centavos per liter. At kerosene, 85 centavos per Unti-unti, no? liter. Pero Hindi naman nilang ina. Pag nagtaas yan, malaki yan, 5 piso. Correct. 10 piso. Oo. Sana wag naman before undas. Malapit na yung undas, Secretary. Pero Siyempre, pinakamatindi, rushing na naman yung mga tao labas ng Metro Manila. pero yung peso natin talagang patuloy na umihina. Patuloy talaga, oo. Oo, Epekto oo. yan, epekto. Although atras abante, pareho rin ang presyo ng diesel eh. Nung diesel. or gas, Gas, na oo. abante, tapos pakitang tao, konting, Oo. abante ng 5 piso, pakitang tao, o bababa Oo, ng 1 sentabo. piso. Hindi ko may naglalaro. after Sabi nila may rollback na. After 2 weeks, 10 pesos Sa na. president. Wala. Ibig sabihin talagang kailangan nilang I think kailangan, ilang interventions pa kaya gagawin nila dyan. Wow, Kasi may ubos yung balita ating, talaga ako, Secretary, nag-i-intervene sila. Pero mahirap. Nag-intervene. Pero dapat pabayaan natin yung puwersa ng merkado eh. Hindi pa Mahirap pinabayaan, baka hindi 58. Let it be eh. Let Kasi it wala be. tayong magagawa rin. Mauubusin mo lang yung reserves natin. Oo, Totoo yan. oo. So, well, mga kababayan, ganun po talaga under this new regime, no? And we can't help it. That's why ang sinasabi ng ating dating Pangulo, magkaisa tayo, yung mga naniniwala sa kanya kay Presidente Duterte, magkaisa to come up with this, yung ini-envision niyang political movement, meaning to say mapagmasid sa mga pangyayari dahil that will always generate a pressure for this government to do what is right for the people. Okay. Diba? Okay, wala tayong oras mga kasama at banggitin natin sila Micaela Bernardo, Lacandula, Abby Sierra Milagros, Lito Pulintan, sa kanilang mga mensahe sa ating po palatuntunan. Salamat po. Ako pa rin po inyong radyoman, Eli Soludar. Bukas uli at we will be back with vengeance. At ako naman po si Ricky Rivera, patuloy po kayong tumutok dito sa Arimen para sa mga balita at mga opinion. Maraming salamat po. Bukas ulit.